Sabi po nila, pag nawala daw yung 1,500 pesos na bill, mawawala na rin daw ang korupsyon. Ha? Ano naman kinalaman ng 1,500 bill sa korupsyon? Yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Singkitan, your pambansang world coach. Naku, may usap-usapan ngayon, tatanggalin na raw yung large bills ng mga 1,500. Bakit naman? Kasi ganito, papaliwanag ko po sa inyo. Nag-umpisa yan talaga sa ibang bansa at sa may Amerika. Kung nung dati po, nagkaroon po ng $1,500 bills, no? Ang ginagawa po ng mga illegal, like for example, yung mga drug lord, gambling lord, no? Na itatago po nila ang pera. Kasi nga, kung may 1,000 bills, kailangan lang ng 1,000 pieces para magkaroon ng 1,000,000. Isipin nyo, kung 100 yan, ilang kailangan yan? 10,000 pieces. So, imbis na isang tumpok, magiging 10 tumpok yan. At syempre naman, pagka nagtatago yung mga illegal, ay imagine mo, hindi lang mali-maleta yan, baka truck or container na. Kaya nga, yun pong ginawa ng Amerika at ng mga ibang bansa tulad ng India. Yung denomination po nila ay 100. Pero sa totoo lang, mawawala ba ang katiwalian pag tinanggal yung bills na yan? Real talk, hindi agad. Hindi problema papel, ang problema po yung tao. Kung gusto talaga magnakaw, magsuhol, gagawa talaga ng paraan yan. Kaya ano po yung pinaka-epektibong solusyon? Una naman, kailangan matuto talaga tayo na lumaban ng tapat at lumaban po ng legal. Di ba? Para wala na tayong problema. Pangalawa, ang gawin po natin, syempre, gumamit na tayo ng cashless. Kaya nga, alam mo, kung talagang legal ka, gagamit ka ng mga bangko, e-wallet, digital payment, wala kang issue. Pangatlo, magkaroon tayong tinatawag na public accountability. Yun nga, mayroon pong minumungkahi ni Senator Bam na gamitin po yung tinatawag na blockchain technology. Yun po ay transparent po, nakikita lahat sa internet. Kaya nga mga kapatid, no, marami pang pamamaraan na pwede natin gawin. Pero tanggalin man natin ng 1,000, kung yung mga taong corrupt, nandun pa rin, gagawa pa rin sila ng paraan. Ang tunay na anti-corruption ay, syempre, tamang pag-iisip, tamang puso, at syempre naman, tama ang hangarin. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Hindi lang papel ang kalaban, kundi konsyensya. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.